verse, no? Okay, so, ayun, may nag-join. Okay, so, ayan. Let us proceed sa ating lesson proper. I'm hoping that na-motivate kayo. Okay, so, class, our topic for today is all about farm tools and equipment. So, ito ay sa inyong TLE Module 1, Agricultural Crop Production, sa Quarter 1. And let us start. Ayun. Lesson objectives. At the end of this lesson, you are expected to, so itong mga lesson objectives, ito ina-expect sa inyo na matutunan nyo sa klaseng ito, sa lesson na ito. So, at the end of this lesson, you are expected to, una, identify farm tools and equipment according to use, and use appropriate tools or equipment for the job requirement according to manufacturer's specification and instruction. So class, kung familiar kayo sa mga farm tools, ginagamit sa farm, ginagamit sa bukid na mga tools, tawag dito, madali nyo na lang ma-figure out kung ano ang mga ito sa pag-aaralan natin. And dapat, tawag dito, alam nyo kung ano yung gamit nun. So, meron kasi minsan, yung iba, ginagamit na pamukpok yung yung instead na martilyo, instead na, yung pamukpok na martilyo, but yung ginagamit, iba palagan. So, bawat farm tools, sinasabi lang dito, bawat farm tools ay may specification, may gamit na appropriate lang doon sa gamit na yon. So, next tayo. Okay, so sabi dito, farm tools, implements, and equipment plays very important role in agricultural crop production. So, yun daw mga farm tools, farm implements, farm equipment, importante sila sa pagdating sa agricultural crop production sa pagbubukid. In order to do crop production operation successful, operator must have a good working knowledge of tools, implements, and equipment. So, para daw maging successful yung pagbubukid ng isang farmer or mga tatay natin, mga magulang natin, dapat meron silang knowledge kung paano gamitin yung mga tools na meron sila. Okay, so ma'am, sa ating lesson, malalaman natin kung ano-ano nga ba yung iba't ibang farm tools, ano-ano nga ba yung iba't ibang farm implements, ano-ano nga ba yung ibang farm equipment. So, makinig lang kayo, class. And then, okay, proceed tayo. Farm implements. Ano nga ba ang farm implements? Sabi dito, these are the accessories which are being pulled by working animals or mounted to machineries. It's either hand tractor or tractor, which are usually used in the preparation of land. These are usually made of special kind of metal. So, ang farm implements, ito yung mga accessories or mga bakal na kinakabit sa mga traktor, sa mga hand tractor, just like that, sa four-wheel tractor. Sila yung kinakabit. So, if you imagine that, yun yung parang may suyod, di ba? Yung mga ganun. So, makikita natin, ano-ano nga ba yung iba't ibang farm implements. So, una, nakikita nyo ba? Paki-ganun na lang screen nyo sa phone. Una, plows. Ano nga ba ang plow? Kapag sinabing plows or plow, meron tayong dalawang klase. Una is yung native plow tsaka yung disc plow. So, ang plow ay, it is a farm implement either pulled by a working animal or a tractor and is used for tilling large areas, making furrows, and inter-row cultivation. So, ito yung unang-unang ginagawa. So, ginagamit sa pagtitiling at paggawa ng furrows sa farm cultivation. So, sabi ko nga may dalawang klase tayo. Ito ay native plow and disc plow. So, kung makikita nyo, native plow, di ba? So, ayan, nilakihan ko na. Ayun, so native plow.
Familiar ba kayo dito, class, sa native flow? It's either tinutulak ito ng kalabaw, baka, or nung hand tractor. So, if you are familiar of this, ayan, kung makikita nyo ito, inaano ko yung ayan, yan yung native flow. Diba? Yung may parang patules na pag inano mo sa lupa, mabubungkal yung lupa. And then, disc flow. Ang disc flow naman, ayan, kaya tinawag na disc flow. Meron siyang parang mga disc, bilog-bilog na So, kagaya ng yan. So, disc flow, yung mga yan, bilog-bilog na yan. So, may iba't ibang gamit yan. And then, next tayo, harrow. So, meron din tayong dalawang klase ng harrow. So, the native wooden harrow is made of wood with a metal teeth and pulled by a carabao, while this harrow is made of metal mounted to a tractor. It is used for tilling and pulverizing the soil. So, ang harrow ay ginagamit naman for tilling and pulverizing the soil. Kung yung plow ay ginagamit for making furrows, 'di ba? Ito yung first process, and making tilling large areas and interrow cultivation. So ang harrow naman, maliliit lang ito. Parang alam niyo yung kumbaga imagine nyo ang plow ay suklay and yung harrow ito ay yung suyod, 'di ba? So parang mas dikit-dikit. Ngayon, yung native wooden harrow, ito ay tinutulak daw or hinihila ng kalabaw or baka, samantalang yung disc harrow, ito ay ginagamitan ng tractor, hand tractor or yung four-wheel tractor. So, next tayo, last example of farm implements is a rotavator. So, a rotavator, it is an implement mounted to a tractor used for tilling and pulverizing the soil. So, pulverizing the soil na. Kumbaga, pinupulbos na yung lupa. So, ito yung last process. Kumbaga, ito yung last na ginagamit. Ayan, kung makikita nyo, ito yung mga kinakabit sa four-wheel tractor. Diba? Yung parang blade na madami. Okay, so yun ang mga farm implements, class. Meron tayong plow, meron tayong harrow, and meron tayong rotavator. Tandaan niyo yun, class, ha? Those are farm implements, okay? So, next tayo, hand tools. So, hand tools are usually light and are used without the help of animals or machines. They are being used in performing farm activities which involve small areas like school and home garden. So, kung kanina, yung farm implements, kailangan ginagamitan ito ng animal or ng machine, ng tractor. Ang hand tools naman, ito ay light lang. Ito ay kayang buhatin ng kamay, kayang gamitin ng kamay. So, yun ang pagkakaiba ng hand tools sa farm, or farm tools sa farm implements. So, ginagamit lang siya like sa school garden, di ba? Nung elementary kayo, nagbubungkal ng lupa, ganon. And then, home garden. So, these are usually light. At meron tayong 19 examples ng hand tools. And i-identify natin kung ano ang gamit ng mga yan. So, una, axe, bolo, crowbar, grab hoe, hand cultivator, hand fork, hand trowel, knife, light hoe, pick mattock, pruning shear, rake, shovel, spade, spading fork, sprayers, sprinklers, water pail, and wheelbarrow. So, let us identify their uses. So, first, we have the axe. So, ano nga ba ang axe? Familiar naman kayo siguro kung ano ang axe, no? Ano ito sa Tagalog? Or sa inyong language? Ano ito? Anong tawag dito? Anyone in the class? Anyone in the class? You may raise your hand. Yes?
Yung nagtaas ng kamay, Hara? Oh, sorry, nag-left. So, axe. May nakakaalam ba kung ano ito? Anong tawag nito sa inyo? Sa Ilocano? Yes, Matt Wayne. Tagbat. Tagba. Pahingit. Etong axe, anak. Eto. Hindi yan tagbat. Ha? Okay, so hindi niya alam. Okay. Sir. Ha? Yes, Patrick. Sir Balseg. Balseg. So, balseg, pambalseg, or wasay. Di mo mo? Sorry, hindi nyo alam. Wasay. Di ba wasay ang tawag dito sa Ilocano? Okay, so, okay, pakimute na. Okay, so yun nga, axe. Ano ang gamit ng axe? It is used for cutting bigger paws. So, pakimute yung audio. It is used for cutting bigger size paws. So, yung mga malalaking kahoy. Di ba? So, kapag may gusto tayong hiwain, di ba, na kahoy, so, pangbalseg, kunadagarod. Okay. So, next tayo, bolo. So, ito, yung sinasabi kanina. So, bolo, used for chopping branches of tree and cutting tall grasses. So, di ba, kung makikita nyo, minsan, ito yung mga dala-dala ng tatay natin. Yung tagbat, hindi ba? So, yon. And then, next tayo, crowbar. So, ang crowbar, used for digging big holes and digging out big stones and stumps. So, kung may, ito naman crowbar, ginagamit ito kapag may mga anong bato, di ba? Yung malalim na bato, di ba? Pinangbubungkal. Pinangbubungkal din ito ng mga lupa. Kung gagawa tayo ng hole, gagawa tayo ng butas, isa ito sa nakakatulong sa atin pangbungkal, okay? Pangdig ng butas, okay? And next tayo. Sorry, Kian, paki-off yung mic. Okay. So, proceed tayo. Grab hoe. Grab hoe is, di ba, ito yung gabyon, di ba? Grab hoe, used for breaking hard topsoil and pulverizing the soil. Kapag sinabing grab hoe, ito ay ginagamit pang bungkal ng lupa. Ang pang-break ng matitigas na lupa. Di ba? And pang pulverizing the soil. So, ito yung, kung familiar kayo, ginagamit natin to nung elementary, pinangbubungkal ng lupa, di ba? Kapag inuutusan tayo. Okay? So, next tayo, hand cultivator. So, kapag sinabing hand cultivator, gamit lang kamay. Ito yung, kumbaga, magaan lang ito. So, it is used for cultivating the garden, plot, and removing weeds around the plant. Okay, so pang-alis daw ng mga damo. Para mabilis, 'di ba? Para mabilis nating madamuhan. Ito, ihukay mo lang 'to, 'di ba? And used for cultivating the garden plant. And hand fork. Kapag sinabi naman nating hand fork, used for interrow cultivation. Pang ganun din, pang bungkal din ng lupa, hand fork. So para siyang tinidor, 'di ba? Na malaki, medyo malaki, mas malaki sa tinidor. No? Kaya tinawag siyang hand fork. And next tayo, hand trowel. So, alam ko, familiar kayo sa hand trowel. Used for loosening or used in loosening soil around the growing plant. So, ginagamit to kapag may tanim, di ba? Yung paligid, pang binubungkal natin. No? So, knife, kutsilyo, used for planting trees. So, kung may mga sanga-sanga tayo, pwede to. No? Pang-alis, pang-hiwa, no? Planting materials, used for cutting planting materials. Sorry. And then, light hoe. Kapag sinabing light hoe, used for loosening and leveling soil and digging out furrows for planting. So, kung kanina yung gabyon kasi ay mabigat. Diba? So, grab hoe, gabyon. Grab hoe, mabigat, medyo mabigat. So, ang light hoe, kapag mababaw lang yung ating
kapag mababaw lang yung ating bubungkalin, ito ay pupwede. And pupwede din tong pang-level ng lupa. Di ba? So, peak matop. Ang peak matop, kung mapapansin nyo, kaiba siya sa sa grab hoe. Ito ay may two sides. Di ba? Kung makikita nyo. Ayan, no? Two sides. So, ayan. Di ba? Meron yung isa matalim, meron yung isa yung palapad. So, ang peak mattock, ang gamit niya ay used for digging big holes and digging out big canals. Kapag malalaki ng butas yung ating gagawin or bubungkalin at mga big canals, yun. Ito ang dapat nating gamitin, peak mattock. And then, next, pruning shear. So, used for cutting unnecessary branches of plants. Kapag naman sa mga tanim natin, meron na yung nakausli, ganun, po pwede natin gamitin ito, pang-cut. So, instead of knife, po pwede ito. Ito yung appropriate, pang-cut lang ng mga maliliit na branches. Rake. So, very, very familiar kayo dito sa rake. Used for cutting, used for cleaning and leveling the ground. So, minsan ginagamit pa natin itong panghila ng mga dahon-dahon, di ba? Para madaling maipon. So, ito, ang use talaga nito sa farm ay, or sa garden ay para ma-level yung ground, yung lupa, para mapantay. And panlinis na nga din. No? So, next tayo, shovel. Ito na, dito tayo magkakatalo sa shovel and spade. So, kung makikita nyo, class, ang shovel, ito ay pa-point. Ang spade, ito ay pa-square or palapad. So, ano ang pagkakaiba ng gamit nila? So, minsan kasi, anak, kuhanin mo yung pala. Kinuha na, hindi mo naman alam kung ano yung ano. Yung isa, yung mas matalim. Diba? So, ganon. Dapat alam natin yung pagkakaiba nito. So, yung shovel, class, it is used for removing trash, moving soil, and mixing soil media. So, yung shovel, kapag ikaw ay may bubungkalin ng medyo malalim or ililipat mo yung lupa from one point to another, ito ang gagamitin natin. Ito ang appropriate na gamitin. Okay? So, used for removing trash, pantanggal ng or pangalis ng kalat, ng mga basura, and pag i-move natin yung soil from one point to another, and pang-mix ng lupa. However, yung isa naman, yung spade, it is used for removing trash. So, ganun din. Removing trash, pwede. Or soil, ganun din sa shovel. But, ito naman ay ginagamit, pagkakaiba, it is used for digging canals or ditches. So, para pangbungkal ng sa mga gagawin nating kanal or mga ditches. Okay? So, alam niyo na ba yung pagkakaiba? Baka kasi uutusan tayo, anak, kuhanin mo yung pala. Kasi naman, hindi naman anak, kuhanin mo yung shovel. Anak, kuhanin yung spade. Di ba? Yung mga ganun. Ang sinasabi kasi sa atin, karaniwan, pala. So, kahit anong pala na dyan. So, dapat tayo, alam natin yung gamit nito at pagkakaiba nito. Okay? So, proceed tayo. Next is yung spading fork. Spading fork naman is used for loosening the soil, digging out root crops, and turning over materials into compost heap. So, para naman mas mabilis tayong makaipon kung may kalat or may mga root crops, 'di ba? Makikita natin ito yung ginagamit sa pag-iipon ng mga tatay natin ng yung pinag-anuhan ng palay, 'di ba? Yung mga dayami, 'di ba? Para mas mabilis makaipon, ito yung ginagamit. Okay? At kung basura, 'di ba? Mas madali siyang ipunin. Okay, so sprayers. You are very familiar here. Ngayon, may ginagamit na ng mga sprayers na yung pangmaramihan. But this is familiar to you, sprayers, no? Used for spraying insecticides, foliar fertilizers, and fungicides. Sa mga kaya lang natin yung maliliit na areas lang. Yon. So, ginagamit ito. Dito nilalagay yung gamot, ganun, yung mga chemical, mga fertilizers. Okay? So, sprinklers. Ngayon, may mga makabagong sprinklers na. Meron na yung nakakabit na sa faucet. Diba? Iibahan mo na lang yung And then, meron naman na yung
nakaano sa lupa, nakabaon sa lupa, and then siya na bahalang umiikot. But this is the traditional sprinklers, and it is used for watering seedlings and young plants. So, young plants, watering seedlings and young plants. Kaiba ito sa water pail. Ang water pail used for holding water or water, manure, and fertilizers. So, instead, class, kapag ang mga tanim natin ay mga bata pa, di ba? Mga seedlings pa lang, ang gamitin natin is sprinklers. Huwag tabo at timba, di ba? Kasi may possibility na kapag tabo or timba yung gamitin natin, di ba, na aalis dun sa lupa yung tanim nating mga young plants. So, instead na water pail and yung tabo, gamitin natin is sprinklers. Para tawag dito, okay yung pagkakadilig doon sa halaman. Para pantay, para lahat-lahat madidiligan, no? Okay, so sprinklers, kung makikita nyo, may butas-butas yan. Regador ang dyan, yung traditional name sa atin. So, next tayo, last sa farm tools, wheelbarrow. Okay, so wheelbarrow, for sure you are very familiar in this. Okay, it is used for hauling trash, manures, fertilizers, planting materials, and other equipment. So, yon, ang wheelbarrow, ginagamit ito, di ba? Para kung if you have something na ililipat from one point to another, na medyo malayo-layo sa'yo, instead of sako, kasi yun yung karaniwan yun yung karamihan na ginagawa, sako. Meron naman silang wheelbarrow, sako. Tapos, mas nahihirapan pa. So, ito may gulong, di ba? Para at least tulak, hila, tulak, gano'n. Okay? So, maliwanag, class. And then, let us proceed sa farm equipment. Farm equipment are the machineries used in crop production. They are used in land preparation and in transporting farm inputs and products. This equipment needs a highly skilled operator to use. So, nangangailangan ito ng mga mahuhusay sa makinarya. So, ito ay mga machines, no? Machineries na ginagamit sa crop production, sa pagbubukid. So, ginagamit sila for land preparation, for transforming farm inputs and products. So, ano-ano ang mga example ng farm equipment? So, pwede mo bang basahin, Patrick? Patrick, andiyan ka pa ba? Pwede bang pakibasa kung ano-ano yung mga example ng farm equipment? Hand tractor. Lahat, anak. Four-wheel tractor, water pump, thresher, Yes. Next. condehuster, rice corn harvester, grass cutter, Number 8, anak. Number 8. rice seeder. And Hindi ko makita, malilit ulit. sorry, milling machine. Okay, so ayan, maliliit pala, no? Hindi ko alam. Okay, so proceed tayo, farm equipments. So nabasa na ni Patrick, no? And ito, okay lang, Patrick. Okay, so hand tractor. Tawag dito, ang hand tractor, very familiar sa atin. Kung makikita nyo nga, ito yung tatay, no? Parang siya yung nagmamaneho ng hand tractor. So, ano nga ba ang hand tractor? It is used to pull a plow and harrow in preparing a large area of land. So, kanina, di ba, tinakal natin yung farm implements. So, ang farm equipment naman, ito yung kinakabitan ng mga farm implements. Ayun, kung makikita nyo, ayun yung plow and harrow, di ba? Ayun, yung nakaano na yan.
yung may matalim dyan, no? So, yan ang hand tractor. Yan ang gamit ng hand tractor. However, ito namang four-wheel tractor, kung yung hand tractor, dalawa lang yung gulong, itong four-wheel tractor, apat yung gulong. So, bakit tinawag na four-wheel tractor at anong gamit niya? So, unang-una, it is used to pull a disc plow and disc harrow in preparing much bigger area of land. Okay, so yun yung pagkakaiba nila. Yung hand tractor, ginagamit siya sa large area of land. Halimbawa, tatlong pinitak or tatlong pinitak, 'di ba? Pinitak ang tawag doon. Tatlong pinitak ng sa bukid nyo. 'Yon, pwedeng gamitin yung hand tractor. But kapag naman yung four-wheel tractor, ito na yung isang hektarya, 'di ba? 2 hektarya para mas mabilis, 'di ba? So ang nilalagay naman dito, ganun pa din. Dito nilalagay yung disc plow kanina and yung disc harrow. Okay? So maliwanag na sa inyo, class. Next tayo, water pump. So you are very familiar with this, water pump. So water pump is used to draw irrigation water from a source. So kapag sa irrigation, 'di ba? So, siya yung sumususok ng tubig from irrigation to our farm or sa bukid. So, yun, tinutulungan tayo. Instead na, kasi hindi naman natin pwedeng butasan yung irrigation, mga anak. So, ito yung ginagamit, water pump. So, treasure, you are very familiar din dito, mga anak. A machine that is used for separating grain crops into grain or seeds and straw. So, ang thresher, sineseparate nito yung butil mismo ng palay sa rice husk, sa seed or straw sa dayami. So, ayun. So, nakakakita naman siguro kayo ng ganyan. And then next, corn dehusker. So, ang corn dehusker, para din siyang thresher. So, ang thresher kasi ginagamit sa palay, sa rice, while yung corn dehusker is intended sa mais. So, ito naman, a machine used to peel the skin or corn and make it maize removed from the cob. So, ito, ginagamit naman sa mais para maalis yung balat. Diba? And para mag-grain na siya. Para maalis na siya dun sa pinakakabitan ng mais. Okay? So, next, grass cutter or lawn mower. Ang grass cutter or lawn mower is used to cut a lawn to an even height. So, familiar kayo dito sa grass cutter. Madalas itong ginagamit ng mga tatay natin, magulang natin sa pag-aalis para mas mabilis. Instead na damo na kamay ang ginagamit, grass cutter po pwede. Para maganda yung pagkakagawa ng ating tambak, ng ating mga garden, just like that, no? So, next, rice or corn harvester. Ang tawag dito sa atin is reaper or power reaper. So, rice or corn harvester is a combined 6 operation such as gathering. Gathering. Ito yung pinanggagather. Ito. Papakita ko sa inyo. Gathering, ito. Di ba? Ito yung nagagather. And then, transporting. Transporting, dito yan. Pinupunta nyo dyan. Then, reaping. Yan yun, yung tatlong niyan, gathering, transporting, and reaping. Threshing, pagdating sa threshing, yun na yung dun sa likod, yung sinasakyan ng mga tatay natin, di ba? Yung mga then sila yung may hawak na sako. Then cleaning and bagging into one machine. So, yan, yung buong yan, 6 operation yan. So, napakahusay talaga ng mga tao pagdating sa technology, no? So kung dati thresher yung ginagamit natin, ang thresher kailangan pa ng tao para ngayon kailangan din naman sa reaper, but yung driving and yung sa nila. Ang thresher, eto may dapat mas madaming tao dito sa pagtutulak, may nagtutulak, di ba? Then may however, dito naman sa reaper, parang all in one na siya, di ba? So na lang, kinokontrol mo na lang. Di ba? So, rice seeder. Kung mayroon tayong harvester, meron naman na tayo ngayong seeder. So,
Ito, na-invento na naman. Instead na tao yung nagtatanim, meron ng tayong rice seeder. So, it is used for sowing germinated paddy seed directly into the wetland. So, yun. Kung makikita nyo, ayun o. Yun yung mga nagtatanim, yung mga machine na. Diba? So, maliwanag na ba sa atin yung last na tayo, milling machine. So, it is used to grind a grain. So, ito, yung mga pinupuntahan ng mga tatay natin kapag sabi nga nila, magpapakuno. Diba? Magpapabigas na. Diba? So, ito ginagamit. Yung para ma-convert yung butil ng palay sa bigas. No? So, milling machine. Okay, so class, may katanungan pa ba about doon sa mga discussion natin sa farm implements, sa farm tools, and sa farm equipment? Wala na po, sir. Okay, very good. So, malinaw na sa ating lahat? Ano po, sir? Malinaw na ba sa ating lahat, class? Opo, sir. Yes, sir.